days are dark and bleak, when your strength is growing weak, when you feel there's no relief, you're alone and no one sees, when your life is caving in, and though you've tried, you just can't win. You wonder, will it ever end? Will it ever end? There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay, no matter what life throws your way. Just bend your knees and pray. You'll find a friend in Jesus Christ, 'cause all for you He sacrificed. He sees each tear fall from your eyes. He hears you asking why. There's only one thing I can say, one way I know
No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. Just bend your knees and pray. Good morning po mga minamahal na mga kapatid. Hope at Calvary Ministries, Maranatha, the Lord is coming. Ako po yung mga kasama today, Sir Fam. Christ is my only hope, our only hope. Dahil si Pastor Arian po ay travel, pabalik po sa Lubang, kaya ako mga kasama today. Kumusta kayo mga kapatid? Bago tayo magbatian, bago tayo magpatuloy, bago tayo mag-usap tungkol sa kabutihan ng ating pong Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Aking inaanyayan ang lahat na sumandali na tayo po ay manalangin mga kapatid. Pagi naming Ama, Diyos naming dakila sa lahat, aming manlalalang, may-ari ng lahat ng bagay, ng aming buhay, ng aming buong pagkatao. Ngayong umaga, Panginoon, nagpupugay kami, sumasamba, at nagpailan lang ng mga panalangin ng pagpupuri, pagpapasalamat, pagkilala sa inyo bilang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal naming Ama, salamat po sa panibagong pagkakataon na nagpaloob sa amin upang kami magkasama-samang muli sa oras ng pag-aaral na ito. Salamat po sa pag-iingat sa magdamag. Salamat sa pagkakaloob ng buhay at kalakasang muli. Salamat sa mga proteksyon na ipinadala sa bawat isa sa amin. Salamat sa panibagong pagkakataon na muling masulyapan ang iyong mga salita, marinig ang mga pangako at mapag-aralan ito, Panginoon. Salamat po sa panibagong pag-asa na naramdaman ng lahat. Ngayong umaga, Panginoon, nais naming idalangin sa inyo ang aming natatanging pag-aaral. Pangunahan niyo po ako, mahayag ang iyong kapurihan, kalwalhatian, hindi ang aking sarili. Maitaas namin lagi ang iyong pangalan. At lagi nawang masumpungan kami sa mga pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa kaunawaan na makalangit na ipagkakaloob. Salamat sa pamamatnubay na gagawin. Salamat sa mga biyaya na tinanggap namin sa inyo. Salamat din po dahil ngayong umaga, ang kapangyarihan ninyo ang babalot sa buong pagkatao namin upang sa buong maghapong aming paggawa, meron kaming isang dakilang inspirasyon at mensahe para sa taong makakasalamuhan namin. Nais namin idalangin sa inyo na maging dapatin kami, Panginoon. Patawarin kami sa lahat ng aming mga kalikuan. Salamat sa conviction ng mga kasalanan, sabay ng aming paghingi ng kapatawaran sa mga ito, Panginoon. Salamat po sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong laging pakikisama sa bawat isa sa amin. Maraming salamat
Alalahanin din po ang may mga binabata na mga karamdaman, pagalingin sila, Panginoon. Ang mga may suliranin, pasumpungan nawa kayo bilang kayo ang ultimate na solution sa mga suliranin namin, Panginoon. Special po namin inalapit sa inyo si Terso Santo, may sakit, si Althea, may sakit, si Ninong Emmy, Panginoon, may karamdaman, si Ninang Meli, alalahanin din po. Alalahanin din po si Sister Eleanor, si Doc Marcel, mahal namin Diyos. At ang iba pa na nasa listahan po namin ng mga prayer requests, Panginoon. Ang iba'y mga requests sa pamilya. Ang iba'y mga prayer requests sa mga gawain. Ang iba'y sa mga pinagkukunan ng mga kabuhayan, mga trabaho, mga pagyamanin niyo po kami, Panginoon. Hindi niyo kami pagkulangin sa lahat ng kaparaanan upang kami mabuhay ng marangal. Salamat, Panginoon, sa kasiguraduhan na laging kayo ang aming kalakasan, kayo ang aming katugunan sa aming mga suliranin, Panginoon Diyos. Sa mga suliranin pinansyal, Panginoon, maraming salamat sa pag-provide kayo. Kayo ang aming great provider. Kayo rin po ang aming great healer. Kaya, Panginoon, sa iyo namin isinasamo ang lahat. Nagsusumamo po kami, nagpapakumbaba na samantalang kami nakakaranas ng iba't ibang mga suliranin. Kayo naman ay handang sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong pakisama. Salamat sa mga biyaya. Salamat sa maraming mga bagay na aming na-enjoy dahil sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa pagtugon sa aming mga panalangin at pakiusap. Salamat, Panginoon. Hinihiling namin ito ng alam po sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus at aming manunubos. Amen. Yan po mga kapatid, good morning po sa inyong lahat. Lalo po, Hope at Calvary Ministries, Maranatha, the Lord is coming. Salamat po sa inyong pag-tune in today. Yan po. Salamat po sa inyong mga panalangin din, mga kapatid. Again, bakit ako ang inyong makakasama today, si Pastor po ay si Abel, mga kapatid, pabalik po sa kanyang home base. Mga kapatid. Kaya, purihin ang Panginoon na tayo po'y muling magkakasama. Okay, nabati po natin yung mga nasa comment section po natin. Ayan po, yung live real time po natin na nag-comment. Si Sister Testan, a blessed morning. Good morning to all. Ayan. Diyan po sa US, magandang gabi naman po o magandang hapon sa inyo dyan. Si Brother Oji, good morning Brother Oji at sa buong family. Ano po? Salamat po sa pag-tune in din. Kay Sister Flor, magandang umaga Sister Flor. Kay Ate Olive, good morning po. Kay Sister Elma Tan Cometa ng Batangas City, God bless us all. Thank you so much po Sister Elma. And siyempre, yung mga hindi nagko-comment, pero kasama po natin si Ma'am Essie. Magandang umaga, Ma'am Essie. Salamat sa pag-share. Kay Sister Maricar Macaburas Agustin, good morning po. Kay kapatid ng Syra Eve, good morning po. Salamat sa pag-tune in lagi at sa pag-share din. Kay Ma'am Nelsie Magsino, Ma'am Nels, good morning. Sa aking family, good morning po. May regards na lang po kay Cyril, kay RJ. Good morning po dyan po sa Salvacion Rizal. Kay Ate Olive, kay Sir Mark, praise God, kasama namin today. Salamat lagi sa pag-tune in. Kay Sister Annabeth Mamadus Pindoy, good morning po. Kay Sister Marilyn Marcos Alvarez, good morning po sa inyo. Kay Ma'am Maika, good morning. Yan, maraming salamat sa inyo mga kapatid. Kay sa aking classmate, ayan, kay
kay Lourdes Ramos. Yan. Good morning. Diyan po sa Oriental Mindoro. Praise God. Kamusta na po? Yan, salamat sa inyo. At sa aking mga classmates na minsan ay nakakasama natin today. Kay Alteo, good morning Alteo. Diyan po sa Budjongan, Romblon. Yan. Praise God. Okay, mga kapatid, salamat sa inyong pagsama. Sige po, ang arting time, check our time check. 5:15 ng umaga dito po sa Pilipinas, mga kapatid. So, I think handa na po tayo. At yung mga nasa likod po ng Hope at Calvary Ministries, good morning. Kay Ma'am Arlene, kay Sir Chayen, kay Sir Mike, kay Pastor Arian, kay Pastor Joshua Aniban, kay Pastor Reynan Tirada, good morning po sa inyo. Siyempre sa inyo. Kay Brother Jonathan, good morning. Sama-sangkay family. Good morning po sa inyo, mga minamahal. Okay po. So, keep sharing, mga kapatid. The more we share, the more we spread God's love and the hope na nasa ating po Panginoon, mga kapatid. Po. So, ang ating pong pag-aaral, gusto ko pong i-share sa inyo, mga kapatid. Ito po, ang ating pong pag-aaral today. Paano ba natin iingatan ang kautusan ng Panginoon? Bahagi pa rin ito po ng Reflecting Christ series. Mga kapatid, Reflecting Christ by Obedience to God's Law. How we may keep God's law. Ayan, mga kapatid. Paano ba nga natin iingatan? Kasi nga, maraming nagsasabi, napaka-imposible, mahirap, suntok sa buwan, mga kapatid. Talagang mayroong difficulty. Ngayon, ang isang tanong na ating pong pag-uusapan today, how we may keep God's law. Paano nga ba? Kaya ko ba sa ganang atin? Kaya ba natin? Mga kapatid? Paano? Yung mga tanong po natin, paano natin maingatan? Kasi ito po yung katungkulan natin. Sabi ng Panginoong Diyos sa Ecclesiastes 12, mga kapatid, verses 13 and 14, ang buong katungkulan po natin ay ganapin, ingatan ang kautusan. Ngayon, ang tanong, paano nga ba? Paano natin maingatan? Gusto ko po kayong paunahan, mga kapatid, ang kaligtasan po natin. Ngayon po sa Ephesians chapter 2, verse 8, patuloy, ay tayo po'y naligtas. Tayo po'y iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Libre kaloob, wala pong bayad. Siyempre, sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Pananampalatayang si Jesus ang may akda. So, we cannot be saved by law. We cannot be saved by obedience. Mga kapatid, yung ating pong just to gain, quote unquote, para maging lang yung pabor ng Panginoon. So, matagal na nating pinag-uusapan, there is a close connection between salvation at yung holiness, yung perfection ng character. Ngayon, ang tanong, paano natin maingatan? Paano natin maingatan ang kautusan ng Panginoon? By our own, hindi natin pwedeng magawa, mga kapatid. Because our own righteousness is hindi nababagay, or hindi dapat. Walang kakayanan tayo, mga kapatid. Kaya, yung tanong ay, how we may keep God's law. Yan po ating sasagutin ngayong umaga. Kaya, continue to stay tuned and mag-participate po kayo, mga kapatid. Baka meron kayong mga impressions, comments, or impression ng Banal na Espiritu ngayong umaga para sa ating pagbubulay-bulay. Ang ating pong susing talata, mga kapatid, ayan, nasa screen. His work is honorable and glorious, and His righteousness endureth forever. Ayan, mga kapatid. Ganda ng ating pong morning memory verse. Ang kanyang gawa. God's work, His work.
ay talagang may karangalan. Ano mga kapatid, His work is honorable and glorious. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Sister Drizel, ano po, at Sister Lenny Rose at Ma'am Sharon at kay Kuya Wills. Yan po sa San Roque. His work is honorable and glorious, and His righteousness endureth forever. Ano, yung katuwiran, no? Yung katuwiran ng Diyos. Tayo, ang ating katuwiran, malala. Ano ho? Wala tayong magandang katuwiran, mga kapatid. Sabi sa Isaiah, ang ating katuwiran ay maruming basahan. Pero dito po, sa ating pong pag-aaral, ipinapakilala din mga minamahal na mga kapatid. Ano ho? No? Pastor, good morning po. Thank you for tuning. Sabi rito, His work is honorable and glorious, and His righteousness endureth forever. Kaya mga kapatid, talagang ang katuwiran ng Panginoon, kung meron po tayo nito, at kung yung katuwiran ng Panginoon ay mapapasa atin, na yun ang ating pong ini-envision, yun ang ating pong dream, yun ang ating pong goal, mga minamahal na mga kapatid, righteousness ni Kristo, no? His righteousness endureth forever. Yan, alam naman po natin na yung kautusan ng Panginoon ay kapahayagan ng holiness, ng glorious works ng ating Panginoon, mga kapatid, kapahayagan ng kanyang holiness, ng kanyang character, sangayon po sa Psalms 119, mga minamahal, ano, na display ng Diyos, ng character, and kanya rin pong katuwiran. Kaya ang katuwiran ng mga kapatid ay makikita po natin, ano po, saan? Nakapaloob, entwinedly sa kautusan ng ating Panginoon. His work is honorable and glorious, and His righteousness endureth forever. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Yan po ang ating pong magiging pundasyon ng ating pong pag-aaral. Ano? Dahil, sabi nga natin sa ating pong pag-aaral, how are we going to keep the law? No? Kaya, yung ating pong pagbubulayan ang mga salita doon sa Psalms 119. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Mga minamahal na mga kapatid, talagang wala tayong maidadahilan, ano, sa ating pong Panginoon. His work is honorable, His law is honorable, glorious, and His righteousness endureth forever. Meron pang isang talata, mga kapatid, no? Blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. Yung previous text po natin yan, ng isang araw. Malibang tayo po ay makadama, ano ho, ng ganito pong kalagayan, mga kapatid. No? Saka pa lang natin mararamdaman, ano ho, yung arian ng Panginoon ay para sa atin. Being poor in spirit, because Christ, ano po, experienced to be poor, mga kapatid, nagpakahirap siya, ano, for the sake of salvation of humanity. Mga minamahal. Okay? So let's start, mga kapatid, how we may keep God's law. Number 1, mga kapatid, ito ilan lamang po, madaling tandaan. Number 1 po, don't talk, boast about our holiness. Yan po, mga kapatid. Una, dahil ang kautusan ng Panginoon ay refleksyon ng kabanalan ng natin, ano, mga kapatid. Ang kautusan ng Panginoon ay katuwiran niya. Ano, the moment na pinag-usapan po natin
ano ho, yung ating pagmamayabang ng kabanalan na ang pakiramdam natin ay holier than thou, no? Na mas banal ako sa iba, mga kapatid. Pinagmamalaki po natin. Kailanman, we cannot keep God's law. Hindi naman. Ano? Per se, parang sumusunod ka sa kautusan, mga kapatid. Pero when we boast it, pag ipinagmalaki, pag ipinagmayabang natin at lagi nating bukang bibig, ano, na ako ay mas banal sa iba dahil ako ay sumusunod sa kautusan. No? At laging yung sarili yung ating pong itinataas, mga kapatid. Hindi natin maingatan yung kautusan the way na iningatan ng ating pong Panginoon. Ano? Kaya yun po, do not talk or boast about our holiness. Laging ang dapat ay ang pakiramdam natin ay mas laging nakakaramdam tayo ng pangangailangan ng presensya ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, laging yun dapat yung ating pong maramdaman na kailangan natin ng isang tagapagligtas, mga kapatid. No? So, how we may keep God's law? Don't talk about it. Don't talk about boasting, mga kapatid. No? Don't talk about you are ano po, I am, no? All of us ay ipinagmamalaki natin na mas matuwid ako dahil nasusunod natin, mga kapatid. Hindi ho, minamahal. No? Hayaan na lang na ang Diyos ang mag-recognize at hayaan na lang ng kapwa natin kung ano yung nakikita sa atin, mga kapatid. Mahirap yung binubuhat, no? Yung sarili nating katuwiran. You so, isa po yan, mga minamahal na mga kapatid. So, don't talk or boast about our holiness. Kasi nga, sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal na mga kapatid, no? Sabi po dyan, sa Jeremiah 9:23-24, thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Si mga minamahal na mga kapatid. No? Let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches. No? Mamalaki, nagmamayabang, karunungan. Ano sabi ng Panginoon? But let him who glories, no? Glory in this. Ano yung ating pong ipagmamapuri? No? That he understands and knows me. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Yun po lang ang pwede pala nating mai-declare sa maraming mga tao na kilala natin ang ating Panginoon. That's it, mga minamahal. Kilala ko si Jesus, kilala ko ang Diyos. At pag kilala natin ang ating Panginoon, ang sabi doon, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in this I delight, says the Lord. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya don't boast about holiness natin. Instead, anong gagawin natin, mga minamahal na mga kapatid? Maipagmalaki natin na nakilala natin si Kristo. Amen, mga kapatid. That's it. Enough na yun na nakilala natin sa ating nakilala natin ng Panginoon. At dahil sa Kanya, nagkaroon po ng panibagong direction yung buhay ninyo, yung buhay natin. Amen, mga minamahal na mga kapatid. So don't talk about our holiness. Don't boast. Kung ipagmalaki. No? Kaya ang sabi nga doon sa Isaiah, thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Kasi mga kapatid, talagang yung pagpapakumbaba, mga kapatid, napakahalaga sa harapan ng Diyos.
walang lugar sa kaharian ng langit yung pagiging as po, kapatid na Dlanor Erowal. Po, good morning naman po. Sige po mga kapatid, wala pong puwang, walang espasyo sa kalangitan, sa kanyang kaharian, ang isang mapagmataas. Kaya, how we may keep God's law, huwag natin ipagmalaki. Mga kapatid, huwag natin ipagmayabang na tayo ay yung ipinagmamalaki natin yung pagsunod na nagagawa natin na hindi nagagawa natin. Hindi pwede natin ipagmalaki yun. Kasi once na naipagmalaki po natin, mga minamahal ko mga kapatid, ay wala na. Hindi na natin makikip ang kautusan ng Panginoon. So napakahalaga po ito mga kapatid. Ano ang gagawin? At sino ang ating kaluwalhatian? Tayo tayo magbubunyi? Sino ang ating may pagmamalaki? Ito lang mga kapatid, let him who glories, glory in this, that he understand and knows me. Hindi lang kilala ang Diyos, hindi lang kilala sa pangalang Jesus, mga kapatid, kundi nauunawaan po natin kung anong meron kay Jesus, anong meron sa ating Diyos, mga kapatid. Sabi nga, that I am the Lord, na kilala natin ang Diyos na nag-i-exercise ng kagandahang loob. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya kung kilala natin ang ating pong Panginoon na nagbibigay sa atin ng kagandahang loob, nag-i-exercise ng judgment sa buong sangkatauhan, nag-i-impart ng righteousness, mga minamahal, sabi ng Panginoon, nagagalak siya sa ganong bagay. Amen, mga kapatid. For in this, I delight, says the Lord. Kaya, mga minamahal, reflection natin ngayong umaga. Pinagmamalaki ko ba na ako'y banal kaysa sa iba, mga kapatid? Yan ay mga personal na mga questions ngayong umaga sa atin. At sana po, panalangin po natin ay makita natin na kamuhian natin yung pagmamataas. Kasi once na tayo po yung nagmataas na sa kalagayan po natin, mga kapatid, we cannot keep the law of God according to its purpose, mga minamahal. Okay? So, purihin ang Panginoon sa bagay na yan. So, don't boast. Don't talk about this, mga minamahal. Ano pa po? Sabi po ni Sister White, meron pong komentary po siya dito na makakatulong, makakatulong po sa atin, mga kapatid. Okay, nakalagay po dyan, one ray of the glory of God, one gleam of the purity of Christ, penetrating the soul, makes every spot of defilement painfully distinct and lays the deformity and defects of the human character. How can anyone who is brought before the holy standard of God's law, which makes apparent the evil motives, the unhallowed desires, the infidelity of the heart, the impurity of the life, the lips that lays bare the life, make any boast of holiness? Si mga kapatid, kaya yung pagmamataas, ay hindi paraan, mga kapatid, na inikip natin yung kautusan ng Panginoon. His acts of disloyalty in making word the law or void the law of God are exposed to his sight, and his spirit is stricken and afflicted under the searching instances of the Spirit of God. He lost himself as he viewed as the greatness, the majesty, and the pure, spotless character of Jesus Christ. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ngayong umaga ay tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil
isang bagay na dapat nating tingnan ay yung mag-focus kanino? Mag-focus sa ating Panginoon. Because by our own righteousness, we cannot make or obey the law, mga minamahal. So para magawa natin, masunod po natin, mga kapatid, anong gagawin po natin? Let us humbly seek the Lord, mga kapatid, na siya yung mamuhay po sa atin. Kumbaba po tayo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating pagkakas. Mga kapatid. So yun po yung number 1, mga kapatid. Okay? Pangalawa, mga kapatid, pangalawang item or pangalawang point ngayong umaga, how we may keep God's law. Yung number 2 po, mga kapatid, ay abiding in Christ shapes our character into His holiness. Mga kapatid ko kay Kristo, mga kaibigan, yung taimtim na pakikisama natin sa Diyos, yung pakikisama natin sa Kanya, yung continuous presence, ang magiging dahilan, kung bakit makakasunod po tayo at maiingatan natin ang mga salita, ang kautusan ng ating Panginoon. Amen, mga minamahal. So abiding in Christ, yung pakikisama natin sa ating Panginoon, yung pananatili, yun po yung magiging dahilan kung paano natin masusunod yung kautusan ng ating Panginoon. Pag ikaw ay hiwalay, pag ako ay hiwalay, pag tayo ay hiwalay kay Kristo, kailan man, mga kapatid, lagi natin sasabihin, hindi masunod. Dahil hiwalay tayo sa ating Panginoon. Ito pong pangalawa, mga kapatid, ay isang reminder sa bawat isa sa atin. Abiding in Christ. Shapes, Sister Esther. Nakaryo at Ate Herminia. Timinyang diyan po sa tunnel at Sister Grace Matay. Ma'am Lynn, good morning din po. So mabigyan tayo, mga kapatid. So abiding in Christ shapes out character into His likeness. Yan, mga minamahal, mga kapatid. Kaya yung ating pong pananatili, yan po'y actually struggle po natin ito. Tama, mga kapatid? Yung continuity, yung continual, yung nagpapatuloy. Ito yung ating pong struggle. And even this, mga minamahal, mga kapatid, is a gift from God. So, hingi natin sa Panginoon. Ipakiusap natin na tayo po'y merong pananatili sa Panginoon. Sabi po sa banal na kasulatan, John 15:4, paano tayo abiding in Christ? Abide in me and I in you. Yan, mga kapatid. Manatili kayo sa akin at ako'y manatili sa inyo. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Yan, mga minamahal, mga kapatid. Nung isang araw ay pumunta kami ng sa bundok. Nagtatabas-tabas. Merong mga natatabas na mga sanga. Nakita ko, marami akong nakita doon na may mga lantang sanga. Na bali. Tuyo, mga kapatid. Ito pong binabanggit dito, mga kapatid, na katulad daw po ng isang sanga na hindi nagbubunga sa kanyang sarili unless ito'y nakadugtong, mga kapatid. Unless nakadugtong sa puno, mga kapatid. Kaya nung tinatabas ko, yung iba ay kinahapunan, kasi maghapon kami doon, nakita ko na nung naputol na yung mga mga baging, inalanta na, mga kapatid. Kasi nga, hindi na nakakonect sa puno. So, napaka-simpleng illustration yung ibinigay sa atin ng Panginoon. The moment we are not in Christ,
moment that we are not abiding in His Word, the moment we are disconnected, mga kapatid, kay Kristo, hindi po natin magagawa yung pagsunod sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Ano? Ito'y totoo, itong binabanggit sa John 14, John 15, 4-5. Unless we are connected kay Kristo, mga kapatid. Kaya ang sabi doon, no? Unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang sabi doon, I am the vine, you are the branches, he who abides in me, and I in him, bear much fruit, for without me, you can do nothing. Amen, mga minamahal na mga kapatid. What a powerful verse this morning. Kaya, purihin ang Panginoon dahil by God's grace, sinisikap po natin merong nagpapatuloy na relasyon, Sister Tess Gonzales, diyan po sa Palawan. Good morning naman po. Kaya, lagi tayong nananalangin ng sana'y magkaroon tayo ng continual na relasyon ating pong Panginoon. Kasi hanggat hindi tayo nagpapatuloy, when we are connected doon sa puno, no? Sister Indel Taniedo, bagamat gusto ng isip po natin, na sundin yung kanyang kalooban, pag tayo po'y hiwalay sa ating pong Panginoon, mga kapatid, hindi po natin hindi natin maiingatan yung kanyang salita. Hindi natin maiingatan ang kanyang mga utos, mga kapatid. Kaya, abiding in Christ. When we have abiding in Spirit, in His Word, alam natin na ang Panginoon ay sumasa atin. Kaya mga kapatid, kumusta po kayo? Kumusta po ako? May pananatili ba tayo? Ito po yung struggle and we need to we need to ask that the Lord na tayo po i-bless sa mga bagay na ito, mga kapatid. Amen? So, I am the vine, sabi ni Kristo, na Diyos, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and in Him, bear much fruit. Ayan, mga kapatid, yung pamumungahan tayo ng mga magagandang bunga. For without me, you can do nothing. Na minamahal ko mga kapatid at Inga, Talanya, manatili tayo sa salita upang manatili yung presensya ng Diyos sa atin. Piling tayo po yung sumusunod sa Kanya. Manatili po tayo. Huwag nyo na pong pangarapin. Huwag na nating pangarapin, mga minamahal na mga kapatid. Tayo po yung lumayo. Sa halip, pangarapin po nating laging nakakonect sa ating pong Panginoon. Amen, mga kapatid? So, yun po. So, ano po yung una? Don't boast or talk about our holiness. Instead, ang ating pong ipagmalaki ay naunawaan natin at nakilala natin ang tagapagligtas. Pangalawa, mga minamahal na mga kapatid, abide in me. Abiding, sabi ni Jesus Christ. Abiding in Christ. Para magawa natin yung pagsunod na talagang tunay na pagsunod sa katotohanan, sa salita, sa mga kautusan ng ating pong Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Pangatlo, mga kapatid, bago yung pangatlo, sabi po dito yung komentary, ni Sister White. When the Spirit of Christ stirs the heart with its marvelous awakening power, there is a sense of deficiency in the soul that leads to contrition of the mind and humiliation of self, rather than to proud of boasting of what has been acquired. Kasi mga minamahal na mga kapatid, ano yung kahalili ni Kristo nung siya po'y umakyat sa langit, mga kapatid? The Spirit. Sabi nga dun sa where can I go from your where I can flee from your presence? Hindi tayo makakatakas sa presensya ng Diyos, mga minamahal na mga kapatid.
Laging nandyan siya. Tayo lang yung tayo po yung nagdi-disconnect. Kaya when the Spirit of Christ, no, steers the heart, no, pag yung kapangyarihan ng banal na espiritu ang yumakap, sumakop sa pag-iisip natin at sa buong pagkatao natin, mga minamahal na mga kapatid. Anong resulta po nito? Sabi nito, there is a marvelous awakening power. And that power, mga kapatid, yung mag-iignite para makip natin yung kautusan ng ating Panginoon. Amen, mga minamahal? At yung Holy Spirit, mga kapatid, yung kapangyarihan ng Diyos na Spirito, na Diyos, ang siyang pupukaw, no, at magko-convict sa atin ng ating pong mga kawalan, mga kahinaan. And then, ito yung maglilid upang hanapin natin ang ating pong Panginoon. Magkakaroon tayo ng sense of helplessness, no? And pag naramdaman natin yung helplessness na yun, mga kapatid, sino ang ating tatawagan, mga kapatid? Sino ang ating pong lalapitan? Sino po ang ating pong tatanggapin tagapagligtas? Mga kapatid, ang ating pong Panginoong Jesus. There will be a humiliation of self. Now, once the Holy Spirit steer our hearts, mga kapatid. Amen, mga kapatid. So, napakaganda na ito po'y makita po natin. Now, when Daniel beheld the glory and the majesty surrounding the heavenly messenger that was sent unto him, he exclaimed, and he described the wonderful scene. Therefore, I was left alone, and saw his great vision, and there remained no strength in me, for my comeliness was turned in me into corruption, and I retained no strength. Mga minamahal ko, mga kapatid, truly when we are apart from God, when we are disconnected to the vine, mga minamahal na mga kapatid, talagang wala po tayong magagawa. Kaya, praise God, Sister Tess, and Sister Lenny, and Reese, si Dare, na talagang ang ating aasahan lang. Kaya nga, yung aking pong tagline, Christ is my only hope. Christ is our only hope, mga kapatid. And when the Spirit comes into our lives, mga kapatid, yung ating pong maramdaman, kaya yung sisikapin po natin by God's grace, no, hindi na po yung sarili po natin yung kumbaga ay maha-highlight, kundi maha-highlight na sa ating buhay ang ating pong Panginoon, mga minamahal. Amen? Kaya purihin ang Panginoon, Ninong Jo Cardona at sa kanina. Good morning naman. Okay? So yun po. Ano po yung una? Don't boast. Huwag tayong magmalaki. Doon sa kabanalang meron tayo ngayon. Mga kapatid, sa halip, ano ang ating pagmamalaki? Sa ngayon doon sa talata. Pagmalaki nating naunawaan natin, nakilala, naunawaan natin ang gawa ni Jesus at ni Kristo upang siyang gumawa ng ng katuwiran sa buhay po natin. Pangalawa, mga kapatid, para makip natin yung kautusan, anong gagawin po natin? Yung manatili. Paano manatili? Si Kristo sa buhay po natin, yung kanyang mga salita. Hindi lang doon natatapos, mga kapatid. When we seek Christ's righteousness. So ngayon sa Mateo 6:33, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, napapagdamalan minsan ng marami na yung talata na yun about material things. No? Primarily, ang purpose ng talata na yun ay maipakita sa atin ng Panginoon na kung uunahin natin ang ating pong Panginoong Jesus, mga kapatid, the rest na mayroong kinalaman sa ating pong spirituality and relationship sa ating pong Panginoong Jesus, susunod na lang po, mga kapatid. Yes, of course, yung mga blessings, mga kapatid, ay secondary lamang po yan, mga kapatid. Secondary lamang po yan.
O talagang ibibigay sa atin yan. Hindi tayo pagkukulangin, mga kapatid, ng ating Panginoon. Ano ho? Kaya mapapansin mo, kahit hindi banal, ano ho, ay pinagyayaman ng Panginoon. Hindi pinagkukulang sa mga pangangailangan. Kasi mahal niya po tayo, mga kapatid. Kaya unahin natin yung katuwiran ni Jesus. And mga minamahal, pangatlo, mga kapatid, malapit na po tayo. Yan. How we may keep God's law? Continually seek Christ's righteousness. Yan na po, yung binanggit ko na sa inyo kanina, mga kapatid. Ano po, Matthew 6:33. No? Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga minamahal na mga kapatid. Tama po ba ako? I-confirm nga natin. 6:33. Ano po, mga kapatid? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Mga minamahal kong mga kapatid, and Brother Rod Lirag ng Lipa City, na mangyari nawa na inuuna natin ang katuwiran ng ating Panginoon. Inuuna natin yung mga kabanalan. Inuuna natin yung kanyang kagandahang loob na mapasa. Inuuna natin, mapasa atin? Inuuna natin yung salita. Inuuna natin si Jesus. Siya yung number one. God first. God first in our lives, mga kapatid. Para masunod natin yung kanyang kautusan. Because in our own, ay hindi natin yaka. Di ba, mga kapatid? How we may keep God's law? Continually seek righteousness. Kapatid. No? Kaya kahit yung ating pong katuwiran, hindi sa atin yun, mga kapatid. Yan po ay gift ng Diyos sa atin, mga minamahal. Kaya magbulay-bulay po tayo sa bagay na ito, mga minamahal na mga kapatid. Okay? So, anong sabi ng talata? Paano natin uunahin yung katuwiran ng ating pong Panginoon? Psalms chapter 1, mga minamahal na mga kapatid. Anong sabi doon? Blessed. Anong sabi doon? Blessed is the one that walk not in the counsel of the ungodly, nor standing in the way of the sinner, nor sitting in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. Si mga minamahal na mga kapatid, yung meditation natin. Ito po yung pananatili. Yung ating pong paghanap sa katuwiran ng Jesus, mga kapatid. But his delight is in the law of the Lord. And in his law, he meditates day and night. Ganda, mga minamahal na mga kapatid. Blessed is the man that who walks not in the counsel of the ungodly. So, ang ating pong counsel lagi, ang ating pong Panginoong Jesus, siyang ating pong gabay, siyang ating patnubay, mga kapatid. Siyang ating pong pinaghuhugutan ng lahat ng mga advices. Kaya bago ang iba, pag may mga suliranin tayo, unahin natin ang salita ng Panginoon. Unahin natin hanapin yung counsel, yung wisdom ng Diyos, mga kapatid. Kaya ang ganda nito, mga kapatid, no? Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Kaya seek Christ's righteousness in order for us to keep the law, mga kapatid. Pag hindi natin hinanap ang katuwiran ni Jesus at sa ating katuwiran lang susundin natin ang kautusan, mahihirapan po tayo, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Blessed is the man that who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of the sinners, nor sits in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. And in his law, he meditates day and night, mga kapatid. Araw-gabi. Ang ibig lang sabihin ito, mga kapatid, nasa puso po natin. So we keep the law. The way na iniutos sa atin ng Panginoon. He shall be like tree
planted by the rivers of water, that brings forth in its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Amen, mga minamahal na mga kapatid. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish, mga minamahal na mga kapatid. Amen? Kaya, seek Christ's righteousness, seek God's righteousness, meditate in His law, meditate in His word, in order for us to keep the law, mga minamahal na mga kapatid. Okay? So, yun po yun. Kaya sabi nga ni Sister White dito, no? The soul that is thus touched will never wrap itself about with self-righteousness or pretentious, kunyari, garb of holiness. No? Nagbabalat kayo. Hunyango. Alam niyo yung hunyango? No, one time, umakit kami sa bundok. No? Nakakita ko nung, ano bang tawag doon? Yung hunyango nga. Yung nag-iiba-ibang kulay. Pag napadapo sa green, green siya. Pag napadapo sa bato, brown niya ang kulay. Pag napadapo sa lupa, lupa ang kulay niya. Mga kapatid, hindi tayo gayon. Dapat. Mana pa, ay yung ating pong kabanalan ay maging real. Hindi pagkukunyari. Hindi yung pretentious garb of holiness. Na pagpanahon lang ng pagsamba, banal. Pag may kaharap na tao, banal. Pag January 1, banal. Pag Pasko, banal. Hindi ganun yung gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay nagpapatuloy. Kaya seek God's righteousness. Haring Voltaire, welcome po. But will hate his selfishness, abhor its self-love. Kaya dapat kinamumuhian natin yung pagkamakasarili po natin. And will seek through Christ righteousness. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Hanapin natin yung katuwiran ng Panginoon. Di ba ang sabi natin kanina? Kanino tayo? Ano ang ating pagmamalaki? Ang dapat na ipagmalaki natin ay kilala natin si Kristo. Kilala natin at naunawa natin ang kanyang katuwiran. For the purity of heart which is in the harmony with the law of God. Kaya kung yung kaisipan natin may kaisipan ni Kristo, then meron pong synchronized yung pag-iisip natin at pag-iisip ng ating pong Panginoon. No? With the law of God and the character of Christ. Amen, mga minamahal na mga kapatid. The law of Christ, the law of God is the character of God, the character of Christ. He will then reflect the character of Christ. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Ganda, no? Kailan lang natin may reflect yung character ng ating pong Panginoon, mga minamahal na mga kapatid? Mare-reflect lang po natin yung character ng Diyos. Kailan mga kapatid? No? Kung uunahin natin yung katuwiran ng ating pong Panginoon. It will be the greatest mystery to Him that Jesus should have made so great a sacrifice for it. Yan mga minamahal na mga kapatid. So review natin. Huwag tayong magmamalaki sa ating kabanalang sarili, mga kapatid. Instead, sino ang ating ipagmamalaki? Ipagmalaki natin, nakilala natin na si Jesus at ang kanyang katuwiran. Pangalawa mga kapatid, manatili po tayo, abide in the Word, abide in Him. No, yung panatili natin sa ating pong Panginoon, sa kanya pong salita. Yung mga minamahal na mga kapatid, always seek Christ's righteousness in order for us to keep God's law, Sister Aisel, and purihin ang Panginoon. Amen, mga minamahal na mga kapatid. And last, mga minamahal na mga kapatid, how are we going to keep the law, mga minamahal na mga kapatid? Out of love, Christ became poor to make us rich. Okay? Mga minamahal na mga kapatid,
So, ito po ay isang halimbawa. Si Kristo po ay out of love, ano po, became poor to make rich. Ganon din po ito mga kapatid sa atin. Ano po, na out of love, ano po, ay tayo po ay nakaramdam ng ng kahirapan sa espiritu. At nung naramdaman natin yung kahirapan sa espiritu, mga kapatid, doon tayo nakaramdam ng kailangan ng tagapagligtas. Ano po? And out of love, mga kapatid, susunod na po tayo sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Kasi hindi natin masusunod ang kautusan kung wala tayong genuine na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig natin sa ating kapwa. Anong sabi po ng talata, mga kapatid? John 15:10. If you keep my commands, you will remain in my love. Amen, mga kapatid? Just as I have kept my Father's commands and remain in His love. Kasi mga minamahal na mga kapatid, paano natin masusunod yung kautusan ng ating pong Panginoon? Dahil iniibig natin ang ating pong Panginoon. Mayroon pang ibang mga talata. If you love me, you will keep my commandments. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Iyan yung mga bagay, mga pamamaraan kung paano po natin masusunod ang kautusan ng ating Panginoon. Ano po mga minamahal na mga kapatid? No, if you keep my commands, you will remain in my love. Purihin ang Panginoon ngayong umaga mga kapatid na dahilan sa mga ganito po mga pag-aaral. Nagkaroon tayo ng pagkaunawa kung paano natin masusunod ang mga tagubili ng ating Panginoon. And finally, mga minamahal na mga kapatid, sa ating pong pagtatapos ngayong umaga, the law does not restrict us. Tandaan po natin, hindi tayo nire-restrict, but rather it frees us from the traps of sin and selfishness and gives the choice to follow God's way. And it identifies our need for a Savior in Jesus Christ. Mga kapatid, kaya hindi po sa perasahan, it's our choice. Ano po? Pagsunod po natin yung pagpili, yung tamang pagpili natin sa ating pong Panginoon. Amen, mga minamahal na mga kapatid. So, review po natin ano yung ating unang gagawin para makasunod tayo sa ating pong kautusan ng ating pong Panginoong Diyos. How we may keep His law. Una, huwag po tayong magmalaki sa kung anong meron po tayo na kabanalan. Ano po, huwag tayong magsalita ng pagmamataas. Ano po, nakaya ko to, blah, 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 etc., etc. Sa halip, anong ating pagmamalaki? Ipagmalaki natin na nakilala natin si Jesus at dahil sa Kanya, nagkaroon po tayo ng kapanatagan at kapayapaan. Nakilala natin ang lubusan ng Kanyang katuwiran. In that way, masusunod po natin ang Kanyang kautusan. Pangalawa mga kapatid, yung pananatili. How are we keep God's law? How we may keep God's law? Abide in me and I abide in you. Yung pananatili natin. No? Kaya lagi nating hanapin ang Kanyang katuwiran. Yung pangatlo mga kapatid, always seek Christ's righteousness. Hanapin natin lagi yung katuwiran. Hanapin natin si Jesus lagi ang Kanyang mga gawa. Manatili tayo sa Kanya. Mag-meditate tayo sa Kanya. Mga kapatid, mag-disentangle po tayo sa sanlibutan. And magkaroon tayo ng reconnection sa ating pong Panginoong Jesus. And finally, mga minamahal na mga kapatid, ano yung ating pong final na magagawa, sabi doon, dahil iniibig natin ang Panginoon. Out of love, Christ became poor to make us rich. Ganon din po tayo mga minamahal na mga kapatid. Kaya tayo po'y sumusunod sa ating pong Panginoon, hindi dahil requirement, bagamat sinasabi doon sa Ecclesiastes chapter 12, na talagang ang pong katungkulan po natin, pero dapat ay out of love. Iniibig natin si Jesus, iniibig natin ang Diyos, kaya tayo po'y nagiging masunurin sa Kanyang mga tagubilin. Magandang umaga po, pagpalain tayo ng ating pong Panginoon, wala namang masyadong reflection, kapatid, wala namang nakita ako na mga, ako'y naniniwala na this morning ay tayo po'y na-bless. Ngayong umaga tayo po'y manalangin sa pagtatapos mga kapatid. Our great God and Father in heaven, again, we are so grateful and thankful again for this opportunity to be reminded again of
these things. Truly, by our own, we cannot obey, we cannot do your commands unless there is love in our hearts, unless the Holy Spirit steer us to obey your word and your precepts and your statutes, O Lord, unless we seek continually the righteousness of Christ, and unless we abide in your word, and finally, unless that we do not boast the works, the holiness na meron po kami, Panginoon. Sa alang namin masusunod, Panginoon, ang iyong pautusan. Pagpalain niyo po kami ngayong araw na to. I-bless niyo po ang lahat, ang mapapadako, ang mag-replay, ang makakarinig ng mga panalangin ito. Panginoon, inyo pong i-bless po sila sa kanila pong mga gawain. At patuloy niyo po silang alalayan at patuloy pong ganyakin, mahal na Diyos, na tanggapin kayo bilang personal tagapagligtas. Salamat sa maghapon na aming paggawa. Ingatan ang lahat. Ilayo kami sa kapahamakan at ang iyong presensya ang sumaamin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo na siyang gagabay sa buhay namin sa maghapon. Ang nakahandang blessing, aming tatanggapin. Salamat, Panginoon. Ang mga may sakit, patuloy namin itinadalangin, magkaroon po sila ng kagaling. Mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, muli nating tanggapin ang biyaya ng Ama, ang pag-ibig ng Anak, ni Jesucristo, na siyang ating kaligtasan, at ang di nagmamaliw na kapangyarihan ng Holy Spirit na siyang nagbabanal at gumagabay sa buhay natin. Panginoong Diyos, ito po ang aming panalangin. Panginoon, hinihiling namin ito, alang-alang po sa iyo pong banal na pangalan. Lahat ang nagsabing Amen. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, thank you so much for joining us this morning. Thank you so much mga kapatid. Salamat po. Bukas po ay Thursday. Makakasama niyo po si Pastor Ray Rada. And then sa Friday, makakasama niyo naman po si Sir Michael Sam. Magandang umaga po. God bless mga minamahal na mga kapatid. See you again next time. Dito lamang po yan sa Hope at Calvary Ministries. Maranatha, the Lord is coming. God bless po mga kapatid. Stay safe. We have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He says